me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Ang magandang tanghali naman po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan. At narito na naman po ang ating programang The Guardian of Truth na ating napapakinggan tuwing araw ng Sabado sa oras na 1:00 hanggang 1:30. At ito na naman po ang inyong magiging kasama. At ng 30 minuto, ang inyong kapatid at kaibigan sa Panginoon, Brother JJ Gumpat. At syempre, gusto kong batiin ng magandang tanghali ang 3 elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Brother Lino Daraway. At syempre, sa lahat ng mga kaanib ng iglesia lokal ng Metro Tuguegarao Church of Christ, magandang tanghali po sa inyong lahat. Also, good afternoon sa lahat ng mga nakikinig at nag-aantabay sa ating programa, itong The Guardian of Truth o sa Laknip Tipudno. At nais kong magpasalamat sa inyong lahat sapagkat patuloy po ang ating pakikinig at panonood sa ating programa. Lalong-lalo na po sa lahat po ng mga yung mga lagi natin nakakasama sa ating programa. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana po ang Panginoon, ang ating Panginoon ang magbalik sa inyo po ng mga anuman po yung mga nawawala po sa atin, kalusugan at mga oras po. Sana po bigyan po ng Panginoon ng magandang kapalit ang mga yan. Okay, ang mula po rito sa Tuguegarao, nais kong batiin ang lahat ng mga kapatiran natin dito sa ating Facebook. Unang-una, binabati natin ng magandang tanghali ang ating kapatid na Nida Bilyamin. Ayan. And syempre, yung mga taga Davao del Sur o Zamboanga del Sur, magandang tanghali din po sa inyong lahat-lahat diyan. At kay kapatid na Tess Esperanza Pader, good afternoon, sabi niya, mula po rito sa Magirig, sa Solana. Ayan. Magandang tanghali po sa lahat ng mga taga Magirig, Solana, especially po sa mga Pader family. Ganon din kay kapatid na Robert. Ayan, Robert Bartolome Pader. Good afternoon po sa iyo, kapatid. And also, dito naman po tayo sa Pagadian City, sa may Zamboanga del Sur. Nais kong batiin ng magandang tanghali ang ating kapatid na Joshua Armada. Ayan. At sa lahat po ng taga Zamboanga City, lalong-lalo na po dyan sa may Pagadian City. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. And also kay Sister Marbita Ortaleza ng I think Linao ng Tuguegarao City. Good afternoon, Sister Marbita. And kay kapatid na Vilma Guillermo. Ayan. Good afternoon po, brother. I'm watching from Saudi Arabia. Ayan po. Napakalayo ni Sister Vilma Guillermo. Ayan.
At ang panalangin po natin, para kay Sister Vilma Guillermo na sana ay pagpalain siya ng Panginoon. Lalong-lalo na yung kung saan man siya naroon ngayon, dyan sa may Saudi Arabia. At ako'y naniniwala na siya po ay pagpapalain siya ng Panginoon sapagkat hindi niya rin nakakalimutan ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? Alam po natin na stricto po ang mga Saudi Arabia pagdating sa mga tinatawag na religious, okay? Dahil meron po silang talagang religion na para sa kanila at syempre pinapangalagaan po nila yan at strict po sila dyan mga kapatid, okay? So sa mga nasa Saudi Arabia na mga kapatid natin, lalong-lalo na kay Sister Vilma Guillermo, good afternoon po sa inyong lahat from the Philippines at Tuguegarao City. Ganon din gusto kong batiin ang ating mga kapatid dito sa Tuguegarao, yung mga nakakasama natin, sila kapatid na Josephine Lim ng UN and Sister Arlene Maramag, and also to all the Maramag family, good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, nandyan din yung mga taga Balesteros, ang ating kapatid na June Miranda, Sherwin Miranda, Brother Jade Domingo ng Payagan, and also sa mga kapatid dyan na tumutulong kay kapatid na June Miranda, Brother Wilfredo, at yung kanyang kapatid. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At alam ko ay busy kayo lahat dyan sa may Balesteros. Ang pagbabati ko po ay paras po sa inyo. Ganon din sa mga kapatid natin dyan sa may Bagao. Ayan. Bagao sa lahat ng mga kaanib ng iglesia ng Remus Church of Christ. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At sa lahat na rin po ng mga kapatiran dyan, yung ating mga kasamaang mga ngaral, sa mga Paet family, at syempre Respicio family, at lahat na po ng mga ngaral dyan sa may Bagao. Good afternoon po sa inyong lahat mga kapatid. And dito naman po tayo sa may Minagbag, Quezon, Isabela. Magandang tanghali din po sa lahat ng mga kapatiran natin. At syempre, wag nating kalimutan ang ating araw ng pagsasamba bukas. Tuloy-tuloy po tayo, alas 8 po o 8:30. Magsisimula na naman po tayo sa ating pagsasamba dyan po sa may Minagbag, Quezon, Isabela. At sa po naman po ay nandyan po tayo sa may Enrile, dyan po sa may Alibago Church of Christ, kung saan sinasamahan natin ang ating kapatid na James at Taban. Okay? So, sama-sama din po tayo ng hapon bukas dyan sa may Alibago Church of Christ Enrile. At syempre, binabati din natin si Sister Merlita de los Santos, ayan, ng Atulayan. Ayan, ito yung nagbebenta po dyan sa may Atulayan, yung may kasuki po, no? Siya po ay nagbebenta ng mga talipapa, ayan, mga talipapa, yung gulay, ayan, karne, ayan po. Ayan, magsabi na po kayo kay Sister Merlita, ayan, de los Santos. Ganon din na hello and good afternoon kay De La Cruz Iam, ayan, and Brother Ricky Halili, ayan, watching from Davao City. At sa lahat po ng mga taga Davao City, good afternoon po sa inyong lahat mga kapatid. Sana ay nasa mabuti kayong lahat ng kalagayan at panalangin ko sa Panginoon na sa inyong paglalakbay para makapag-share ng salita ng Panginoon sa inyong mga lugar ay sana po ay maging successful po yan. Okay? At ganun din yung mga kasama natin dito ng mga ngaral dito sa may Cagayan. Sana po maging successful din po ang inyong mga lakad sa araw na ito. Okay? Good afternoon po sa inyong lahat mga kapatid sa Philippines at syempre sa iba't ibang bansa ng buong mundo. Okay? So sa ating pagpapatuloy mga kapatid, nais kong kunin na po natin ang ating mga Biblia at umpisahan po natin ang ating pag-aaral
Pag-aaral natin mula po rito sa aklat ng unang Korinto. Ayan. Unang Korinto sa kabanata 16 sa talata 30. 13. Ayan. 13. I think 13. Mula rito mga kapatid, sinasabi ng talata, magsipag-ingat kayo, mga pakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo'y mga pakalalaki, kayo'y mga pakalakas. Ayan po yung sinasabi niya mga kapatid, ano? At dito kukunin po natin mga kapatid at kaibigan, yung sinasabi ni Apostol Pablo na sa mga kapatid natin o sa mga Kristiyano ay sinasabi niya na magpalakas tayo sa ating pananampalataya. Okay? Yan po yung sinasabi niya. At ating pong dagdagan ng ating kaalaman kung ano pa nga ba ang gustong sabihin ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano. Okay? Batin naman natin si Brother Danny Orasyon ng Pagadyan. Ayan. Okay, Brother Danny, good afternoon sa iyo. At sa ating panimula mga kapatid, tandaan natin na hindi malakas Tandaan natin na hindi lagi, malakas ang ating pananampalataya. Kung minsan meron tayong mga down, kung minsan mga kapatid, yung pananampalataya natin ay parang alon. Ayan, parang alon yan. At huwag sana natin sabihin na kahit nakahawak na tayo ng ating mga Biblia, o nangangaral na po tayo, ay lagi ng steady o malakas yung tinatawag natin pananampalataya natin. Huwag tayong pasisiguro dyan mga kapatid at kaibigan, dahil may oras na ang pananampalataya ay humihina. Ayan. Sa pangalawa mga kapatid, kahit nakahawak na tayo ng Biblia at nagbabasa tayo ng Biblia o talata, ay hindi ibig sabihin na steady yung level ng pananampalataya natin. Okay? So, wag tayong padalos-dalos, kapatid at kaibigan. Kahit matagal na tayo sa iglesia ng Panginoon, wag po nating sabihin na laging malakas ang pananampalataya natin, sapagkat nakakalimutan naman natin kung minsan na tayo ay nagkakasala din. Kung kaya't, ang masasabi lang natin, hindi po steady ang pananampalataya ng isang Kristiyano. May down, may ups, kuminsan mahina, kuminsan malakas. At gaya nga ng sinabi ng ating Biblia, ng si Apostol Pablo ay kanyang sinabi na mas maganda sana na kunin siya ng Panginoon doon sa kalakasan ng kanyang pananampalataya. At alam ko naman mga kapatid, na ganyan tayo lahat. Yung pangarap natin na kapag tayo ay paparoon sa Panginoon, ay sana ay kalakasan po ng ating pananampalataya. Pangatlo mga kapatid, sa ating panimula sa makatuwid, ang pananampalataya ay nagbabago. Ayan po. At sa ating pang-apat, at ayon sa Biblia, ay mayroon tayong mga dapat gawin para mapanatili natin ang kalakasan ng ating pananampalataya. Okay? So, marami pa po mga kapatid, kung paano natin palalakasin ang ating pananampalataya, pero ngayong araw na ito, kuha po tayo ng 4. Okay? So, itong katanungan natin mga kapatid, paano natin mapalakas ang ating pananampalataya? At unang-una, makikita natin na kailangan pala natin ilagay ang ating Panginoon sa ating unahan. Bakit kailangan sa unahan mo ilagay ang ating Panginoon? Para makita natin mga kapatid, kung tayo nga ba ay nasa tamang daan tayo, dahil kapag ang Panginoon ay wala sa unahan, siyempre sumusunod yung ating galaw, hindi tayo sumusunod kay Kristo. Ibig ko sabihin mga kapatid, nauuna yung mga kagustuhan natin bago ang ating Panginoon. At yan naman ang nangyayari kadalasan, di ba? Pero ganyan talaga ang Kristiyano mga kapatid. Minsan nagkakasala din. Minsan
Hindi naman, nakakalimot ko minsan, minsan hindi naman, okay? So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kung paano natin ilagay ang Panginoon sa ating unahan? Sabi nga rito sa aklat ng Mateo, sa Kabanata 22, sa talata 37, na sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Na ibig sabihin niyan mga kapatid, ibigay mo ang lahat para sa Panginoon. Ibigin mo siya ng buong ikaw. Okay? So, nakapokus ka mga kapatid para sa Panginoon. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng ay para sa Panginoon lang. Okay? Pangalawa mga kapatid, mula naman sa aklat ng Mateo 6, sa talata 33, sinasabi roon, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Okay? Yan pong sinasabi ng talata ng Mateo 6:33. Ang ating tinitingnan ay kung paano natin mapalakas ang ating pananampalataya. At unang-una nga sinabi dito sa ating PowerPoint na ilagay natin ang Panginoon sa ating unahan. Ngayon, tinatanong natin, paano natin ilalagay ang Panginoon sa ating unahan? Ito ang sagot sa pangalawa mga kapatid na sinasabi na hanapin muna natin ang kanyang kaharian at katuwiran. Okay? Bakit natin hahanapin ang kanyang kaharian? Ano ba ang kaharian? Ang iglesia ng Panginoon. Okay? At ang katuwiran at ang kanyang mga tinatawag nitong mga testament, mga kautusan. Yan po ang dapat nating gawin kung gusto nating ilagay ang Panginoon sa ating unahan, mga kapatid. Okay? So, dalawa na po yan, mga kapatid. At punta naman tayo sa pangalawa. At yan nga pala, sinasabi, siguraduhin natin na gagawin natin ang lahat ng kailangan para manatiling tapat, mga kapatid. Okay? So, yan yung mga tinatawag nating advice. Konting advice lang, mga kapatid. Okay? Wala naman sa atin. At sa pangalawa, mga kapatid, para mapalakas ang ating pananampalataya, ay pag-aralan ang salita ng Diyos. Hindi yung marunong na tayong magbasa ng kanyang salita o nakabasa na po tayo. Dahil sinasabi sa ating Biblia, mga kapatid, na lahat ng iyong binabasa sa Biblia ay kailangan mong gawin ito. Kung ito ay niuutos sa iyo, gawin mo. Dahil useless ang salita ng Panginoon na kapag ito ay pautos sa isang Kristiyano at hindi mo ginagawa, kasalanan ito, mga kapatid. At kung minsan, ito ay nagiging useless sapagkat ito ay hindi mo ginagawa. Okay? Kailangan nating gumalaw. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, gayahin natin yung tinatawag na meron tayong pagnanasa. Tulad ng mababasa natin sa unang aklat ng Pedro, sa Kabanata 2, sa talata 2, kung saan makikita natin at sinasabi ng Apostol Pablo, gaya ng mga sanggol ng bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Mga kapatid, ang sinasabi dito sa talata, mga kapatid, ay may mga nagnanasa. Kagaya ng isang sanggol, ang sanggol gusto niya, kung ano yung gusto niya, gaya ng dede. Gatas, kumbaga. Diyan sila nabubuhay. Gatas, mga kapatid, yung isang sanggol. Alangan naman napakainin mo ng karne, hindi pa pwede. So, ang laging ninanais ng sanggol ay yung gatas. Pero, mga kapatid, kaibigan, sabi ng talata, wag naman sana tayo laging gatas na lang. Kailangan naman nating lumaki. Dahil sa ating paglaki, kailangan nating pag-aaral. Sa pag-aaral, mga kapatid, dito lalaki tayo. Na ibig sabihin, kapag ikaw ay uminom ng gatas, at ngayon lumalaki ka na, ibig sabihin nag-aaral ka. Hindi na gatas ang iyong kinakain. Okay? So, hindi lang gatas kinakain mo, pati na karne at mga gulay.
Na ibig sabihin, ikaw ay lumalaki, ikaw ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Pangalawa mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay ating tularan ang mga taga-Bereans. Mula sa aklat ng Gawa, sa kabanata 17, sa talata 11, sinasabi doon, ngayong lalong naging mararangal ang mga ito kaysa sa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ganyan ang magandang halimbawa ng isang Kristiyano mga kapatid. Lalong-lalo na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Tayo ay nagbabasa at ating iniisip, abat, maganda ito Di ba? Ito, hindi ko pa nagagawa ito Di ba? Marami pa tayong hindi nagagawa, maaari mga kapatid, Pero kung pagpatuloy mong basahin ang salita ng Panginoon, ito ay nakakatulong sa atin at lalong-lalo na sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Okay? Kaya kailangan natin tanggapin ang salita ng Panginoon mga kapatid na tinatawag na may kaamuan at siya rin naman ito ang magliligtas sa atin. Mula sa aklat ni Santiago, kabanata 1 sa talata 21. Iyan ang sinasabi diyan mga kapatid. Okay? At sa pangatlo naman mga kapatid, nagsasabi sa atin kung paano mapalakas ang pananampalataya. Pangatlo ay maging masigasig sa pagtitipon. Anong klase ang isang Kristiyano mga kapatid na pagkatapos ng bautismo, pagkatapos ng may kaalaman sa mga salita ng Panginoon, hindi na siya makikigimong, wala na sa pagtitipon. Anong mga nakaligtaan niya mga kapatid pag ganon? Naku, marami. Especially doon sa sinabi ng ating Panginoon na habilin sa atin bilang isang Kristiyano sa aklat ng Hebreo 10 sa chapter 10 sa talata 24 at 25 na sinasabi sa ating mga kapatid na huwag natin talikuran ang ating pagtitipon. Sa ibang salita, huwag mag-absent. Sa ibang sinasabi nila mga kapatid, kung ating pagsamahin ang 24 at 25 na sana hindi nating sinasadya na mag-absent. Okay? Gusto natin makipagtipon. Kailangan tayong maging masigasig sa pagtitipon. Kaya sinasabi ng talatang ito mga kapatid na yung iba, kapag sila ay hindi nakasama sa pagtitipon, nako, marami silang naging kasalanan. Unang-una ay yung paglabag doon sa kautusan ng Panginoon na bilang isang Kristiyano ay huwag kaligtaan ang pagtitipon. Pangalawa, yung hindi nila pagsasanta sena. Diba? Pangatlo, yung tinatawag na contributions, collections, at yung pag-aawitan, yung pagsasamba, pakikinig ng salita ng Panginoon sa araw ng linggo. Yan ang mga nakaligtaan nila mga kapatid at marami pa. Okay? So, huwag tayong maging absentist mga kapatid. Bilang isang Kristiyano at mapalakas natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, ay kailangan nating maging masigasig sa ating pagtitipon. Bukas ay araw ng Panginoon, araw ng pagsamba, kaya hinikayat ko ang bawat isang Kristiyano na pumunta upang sumamba. Okay? Kung saan man kayo lugar mga kapatid, ay nanyayahan ko kayo, pumunta po kayo kahit ano pang mangyari sa inyo. Kahit kayong may sakit, ay huwag nyong huwag nyong ayaan na magpatalo kayo sa mga yan. Kung minsan, kahit masakit ang ating ulo, pero kapag nandun ka na, kung minsan lang nandun ka na sa bahay, sambahan, nawawala yan. Di ko alam kung bakit. Pero may mga panahon na ganyan mga kapatid. Kung kaya't subukan lang natin mga kapatid, no? Huwag yung ugali natin na umulan lang ng konti.
parang para sa'yo, bagyo na. Kaya nag-a-absent ka na. Di ba? Wag ganun mga kapatid. Okay? Ikalawa mga kapatid, ito ay panahon para sa pakikisama. Panalangin sa unang araw ng linggo, ang hapunan ng Panginoon ay nandoon. Ayan, makikita natin sa mga gawa 2:42, gawa 20 sa talata 7, unang Korinto 11 mula sa 23 hanggang sa talata 29. Mga kapatid, yan yung ginagawa natin. Yan yung nakakaligtaan natin gawin sa loob ng pagsasamba at pagtitipon natin sa unang araw ng sanglinggo. Okay? So, wag natin kaligtaan mga kapatid. Bakit natin ginagawa ito? Para mapalakas natin ang ating pananampalataya. Ang pagbababaya sa mga pagtitipon ay sintomas ng espiritual na pagkatigil. Yan mga kapatid, kung inumpisahan mo ang absent, ay nako mga kapatid, lalamig ka dyan. Okay? Yung level ng mainit mong paglilingkod sa Panginoon ay nagiging malamig. Okay? So, wag mong kaligtaan mga kapatid. Wag mong ipatalo. Kailangan nating magsamba sa Panginoon. Pang-apat mga kapatid, ito yung pang-apat, paano natin mapalakas ang ating pananampalataya ay kailangan nating tumulong sa pagliligtas ng kapwa. Kapwa is yung kapwa Kristiyano, okay? Hindi kapwa tao. Although pwede rin, pero itong sinasabi rito, pagpapalakas ng pananampalataya ay sa mga kapwa Kristiyano, okay? So, anong gagawin natin mga kapatid? Sabi rito, nais ng Panginoon na gumawa ng mga mas maraming disipulo ang kanyang mga disipulo. Kaya nga nung kanyang pagpunta rito sa ibabaw ng lupa, tumawag siya ng 12 na disipulo niya at nung naturuan na niya ang mga 12 na disipulo niya, siya ay bumalik kung saan siya nanggaling and then yung 12 na disciples niya mga kapatid na kanyang tinuruan, ang gusto niya ay magturo din ang mga ito. Kung ano ang kanyang sinabi, itinuro, ipinakita sa mga disipulo niya, ang gusto ng Panginoon, yun din ang kanilang ipangaral. Mula sa aklat ng Mateo 28 sa talata 19 hanggang 20. Okay? And then, dito naman sa pangalawa mga kapatid at kaibigan, ang mga masigasig sa pagliligtas sa iba ay mas malamang na iligtas ang kanilang sarili. Mula sa unang Korinto 9, sa talata 19 hanggang 27. Ito yung mga kapatid na meron sana ang bawat isa sa atin na meron tayong mga tinatawag na focus sa ating gawaing espiritual na gusto sana nating maligtas ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga kapatiran natin. Dahil ang sinasabi sa talatang ito mga kapatid, na kapag ganyan ang ginagawa mo, iniisip mo yung kaligtasan din ng iyong mga kapatid, nako, ikaw ay gumagawa pala ng pagkaligtas din sa iyong sarili. Dahil sa pag-iisip mo na gusto mo siyang maligtas mga kapatid, anong unang-unang ginagawa mo? Ay gusto mo siyang tulungan, gusto mo siyang sabihan, gusto mo siyang ilayo sa mga hindi maganda, di ba? Sumusunod yan mga kapatid. Tama ang sinasabi sa unang Korinto 9 mula sa talata 19 hanggang 27. Okay? So, gusto mong maligtas ang kapwa mo, sabihin mo siya. Okay? Sabihan mo siya. Huwag yung i-down mo. Huwag yung sabihan mo ng mga hindi magaganda. Huwag yung iabot natin sa internet yung mga pag-aaway o yung mga tinatawag na sa Ilocano kasi pasagid. Ano? Pasagid. Bahala kayo kung hindi kayo Ilocano. Yun yung tawag namin. Parinig. Sige, parinig. Sa Tagalog ata yung parinig. Okay? Pero ibata. Pasagid. Yung mga tao ay nagpapasagid. Di ba? Yung mga ganyan. Huwag natin gawin yan, mga kapatid. Kung gusto mo tumulong sa pagliligtas ng kapwa Kristiyano, ito, talata para sa'yo. 1 Corinthians chapter 9,
verse 19 to 27. Mawala ang iyong sigasig sa pagliligtas ng mga kaluluwa at maaari kang mawalan ng iyong sarili. Mga kapatid, kapag mali yung pagtrato natin sa pagliligtas natin sa ating kapwa Kristiyano, syempre susunod din ang pagkabagsak natin. Okay? Tandaan po natin yan. At sa ating pangwakas mga kapatid, sinasabi panatilihin malakas ang ating pananampalataya gaya ng pangungumusta natin sa ating mga katawan kung nasa tamang temperatura at karamdaman. Na ibig sabihin mga kapatid, check mo muna yung ating spiritual. Okay? So kung maganda ang ating spiritual, ayan naman, maganda rin ang impact niya kapag gusto mong palakasin ito at tumulong sa ibang Kristiyano. Okay? And pangalawa mga kapatid, sa ating pangwakas, magpakatatag tayo at isalig natin sa Kanya ang ating buhay. Colossus chapter 2 sa talata 7. Ayan po. So wala na po tayong oras mga kapatid at kaibigan, sa ngalan po ng ating kapatid na Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino and Lino Daraway, mga elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, at ganoon din sa ngalan po ng ating buting manager Cadel Triles ng DCCB at ang kanyang mga staff, at syempre ang naging inyong lingkod sa tanghaling ito, Brother JJ Gumpad. Nag-iwan po sa inyo ng magandang tanghali at God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. There is